So guys, gusto niyo na ba makita ang kabit ni Tito Soto? Kagaya ng sinabi ko, katulad lang ho nito. Ito po, ulitin ko ha. Etong helicopter na to ay pagmamayari ni Saldico. At ginamit yan ni Tito Soto kasama ang kanyang kabit. Ito po ang kabit ni Tito Soto. Magugulat kayo dito guys. Sobrang magugulat kayo. Nasa dinami-daming pangyayari, siya lang pala ang tinutukoy ni Anjo Iliana na kabit ni Tito Soto. Eto na po. Please do welcome the one and only Senator. Uy, Senator! Patay! Isa sa mga senador ang kabit ni Tito Soto. Marcos Sr. at si Ping Lacson magkapatid sa ina. Namo, ay. Oo, baka magkapatid sila sa ina mo. Siguro ganun, no? Kaya alam din ni Lacson ang katotohanan mapatungkol sa kaya todo tanggi siya na hindi adik si Marcos Jr. Baka magkapatid sila, baka tsuhin ni Bongbong Marcos etong si Ping Lacson. Oo, dahil magkapatid po ang tatay ni tawag dito ni Ping Lacson. Hindi pala, yung nanay. Hindi. Yung si Marcos Sr. at si Ping Lacson ay magkapatid sa ina. Kaya alam na alam din ang istorya ni Ping Lacson sa buhay ng mga Marcos. Kaya pala. Okay, ngayon maliwanag na rin sa amin. Sabi niya rito, hindi raw si Marcos Jr. ang tumanggap ng kickback ayon kay Senator Ping Lacson. Ha? Mas may alam ka pa kay Saldico. Tinanggap ka na nga namin tsuhin ka ni Marcos Jr. dahil mas alam mo pa. Mas may alam ka pa kay Amy Marcos. Tapos ngayon may mas alam ka pa kay Saldico. Ang galing mo. Iba ka, Ping Lacson. Grabe ka. Biruin mo yon, wala ka doon pero alam mo. O baka naman nakinabang ka sa mga pera na nasa maleta. Baka lang baka. Tayo ay nagtatanong lamang at magkape muna. Para kahit papaano kabahan naman ako. Grabe no? Ang lupit nito. Parang may mga sarili na silang kapangyarihan. Parang bumalik sila dun sa nakaraan. Biruin mo, mas may alam ka pa sa kapatid, tapos may mas alam ka pa kaysa dito sa ipinroklamang chairman ng appropriation na naglalagda ng mga budget. Ang galing! Ang galing! Wait lang! Kailan ka lang naging senador ha? ...2025 ka na ulit naging senador. So, ibig sabihin, kaya ka tumakbo bilang senador, hindi kayo magkakasama din kayo ni Marcos Jr. sa session? Ay! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Alright mga kumare ko, ito na yung pinakahihintay natin, no? Yung box reveal ng kabit ni Tito Soto. Naku, napaka-sexy mga kumare. Kaya tapusin nyo ang video na to hanggang sa dulo. At sa dulo, magkomento kayo kung ano masasabi nyo sa napakagandang kabit ni Tito Soto. Nakasama po sa helicopter. Lumipad sila ng napakataas at ay nilibot ang Pilipinas. So sa video ito mga babayan, komentaryuhan natin, makikipanood tayo mamaya kay Tol J. Guevara, isa sa Banateros Brothers. Siyempre ako naman po si Boy Sardina sa member ng Banateros Vloggers.
Ito na mga kababayan. Sa video na to, reaction na muna natin to. At mamaya panood natin yung full video. Ngayon mga kababayan, dito sa video na to ipapakita rin kung gaano pagtakpan ni Ping Lacson itong si Marcos Jr. Biruin nyo, mas marunong pa si Lacson kay Amy Marcos na tunay at kapatid ni Bongbong Marcos na nagsiwalat ng nakaraan lamang. Ngayon, kailan lang naman naging senador itong si Ping Lacson? Ito lang, kailan lang naman Sabi nga na Tol J, kailan ka lang naman naging senador pero mas marami ka pang alam kaysa sa kapatid niya Bongbong Marcos na si Senator Amy. My goodness! At dito sa video na to mga babayan ay ipapakita yung mga ebidensya at ito magsasalita din sa Net25 ay talagang papatunayan na talaga naman yung mga pagdadala ng mga pera. No, yung pagsasalita ni Sir Gutesa ay talagang totoo. Bakit ayaw niya nang ipatawag? Ayaw niya namang makita si Sir Gutesa at ayaw niya nang marinig yung kanyang mga isisiwalat pa. Anong pinagtatakpan ni Senator Lacson? Nakakagigil. So, syempre dito, tadtarin natin itong mga to. Kung sino yung mga kawatan na tumatakip sa mga tunay, mga kawatan, di ba? Sila yung nag-iimbestiga. Kaya naman pala nga hindi nila masyadong binabakbakan itong sila Diskaya, tapos itong si Saldico. Syempre mga magtutropa yan mga kumare. Pero hiramin mo ba naman yung helicopter ni Saldico tapos ilalaglag mo sa hearing? Ito ang masakit dyan mga kumare ko. Wala nang mangyayari ito sa hearing natin na to. At hanggang sa hearing na nga lang ba? Ngayon, syempre may lumalabas na itong si Remulla, mga bayan, ay meron ng iwawarant, waratong pares. Hindi rin alam kung hanggang salita lang kasi dati pa puro salita pero maghintay pa rin tayo. Pagka nangyari yan, Mr. Ombudsman, believe na kami sa'yo. Damay mo naman sa arrest warrant itong si Tambaloslos. Anak ng tepaklong. Ba't ba takot na takot kayo kay Tambaloslos? Tanong lang. Di ba? Yung mga taong bayan ay nagtataka bakit itong si Romualdez, no? Si Romualdez, Romualdez nga, si Tambaloslos ay hindi kasama na isa iniimbestigan dahil nga ito ba ay marami kayong napakinabangan at ito ba ay pinsan ni Bongbong Marcos? Nako po. Yan ang sinasabi ko. Ngayon mga babayan, sa video na to hindi ko nahabaan yung salita ko. At nais ko sanang anyayahan kayo sa full video. Nako, malupit itong si Tol J. Guevara. Manood tayo sa kanyang isisiwalat, no? Ito yung gusto ko sa part nito mga babayan, yung preview. Yung kabit ni Tito Soto ay ang lupit, napakaganda, napaka-sexy. Mahilig pala ito si Tito Soto sa mga ganitong mga etsura. Ay, naku, napakaganda nito mga kumare. So tara, panoorin natin, i-play natin itong full video. At kung nagustuhan mo itong vlog na to mga babayan, don't forget to like and subscribe sa kay Boy Sardinas, siyempre kay Tol J. Guevara at sa lahat ng mga banateros. Tara, panoorin to, let's go! Ito yung video na na isa din sa mga ebidensya laban kay Marcos Jr. na tumatanggap talaga siya or isa siya rito sa nagnanakaw ng isa siya sa mga mastermind dito sa nakawan sa trilyones na nawawala sa kaban ng bayan. So ito yung kaabang-abang dyan. Oo, ito yung kaabang-abang dyan na ilalabas ngayon nitong ni sino ba to? Ni Saldico. At ito nga yung part 4 at na pinakainaantay at part 5. So ano ba tong na to? Kung tayo tatanungin, siguro nga talaga baka ito yung ebidensyang kasi picture, di ba, nilabas nung una mga picture, mali-maleta, nandun nga yung picture ng pamilya ni Romualdez, andun din yung unan na nakalagay House of Representative, di ba? So ngayon baka eto na nga yung eto na yung inaantay natin na video. Malamang sa malamang pag lumabas to, sasabihin na naman nila, ay AI yan. AI yan. Harap na naman, hirap. Hindi alam mo naawa na ako kay Auntie Claire din talaga. Hirap na siya. Hirap na si Auntie Claire Lacson at Soto kung paano ipagtanggol si Marcos Jr. Biruin mo ba naman kapatid ang naglabas ng ebidensya na addict siya? Diba? Tapos ang dumidepensa ni katiting na dugo sa Marcos, walay.
Ngayon ko lang napagtanto na ang Soto, Lacson at Castro ay magkakamag-anak pala ka. kasi biruin niya, mas gusto nilang paniwalaan sila ng taong bayan kaysa dun sa kapatid. 'Di ba? Biruin mo 'yon na etong si Soto pala ay kamag-anak ng mga Marcos. At etong si Lacson ay jowa ng mga Marcos. Ay, kamag-anak pala, sorry. At etong si Auntie Claire ay kabit ni Marcos. Ay, sorry ulit. Ano pala, Yusek, kamag-anak. Ang lawak pala na apelido ng mga Marcos, no? Biruin mo. Kamag-anak nila ang Araneta. Kamag-anak nila ang... hindi pala, kamag-anak nila ang Romualdez. Kamag-anak nila ang Soto. Kamag-anak nila ang Lacson. Kamag-anak nila yung mga Castro. Aba, ang laking pamilya pala talaga ng Marcoses sa bansang Pilipinas. Grabe yun, ha? Ngayon lang tayo na-inform. No? Sino pa ba? Pati pala Remulla kamag-anak din nila. Ina, mas gano at dahil nga dyan, ngayon lang ho natin napagtanto na etong si Auntie Claire. Ay nako, grabe to. Na etong si Auntie Claire ay ang pinakapanganay na anak ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. Ito po. Asan na yan? Ayan. Ayan po, guys. Ngayon lang natin napagtanto na si Marcos Sr. at si Imelda Marcos ay may anak na attorney din na nagngangalang Auntie Clara. Bagay, may hawig naman. May hawig naman si Auntie Claire kay Imelda Marcos. Parehas din silang singkit. Mukha din siyang kawatan. Ay, sorry. Sorry. Sa mukha naman ni Marcos Jr., hawigan din. Si Auntie Claire, mukha di siyang bangag. Kagaya nito ni Bongbong. So mukha, eto di ko kasi kilala to, wag natin damay. Wag natin damay yung bata na yan, yung kapatid nilang isa. Dito tayo sa lahat, pati kay Auntie Claire. Auntie Claire, ang tagal ka na naming inaantay na lumabas. Bakit ngayon ka lang nagpakilala? Hindi namin lubos akalain na sa tinagal-tagal ng panahon, makikilala namin ang panganay na anak ni Marcos Sr. At nagulat kami sa iyo dahil parang hindi ka tumatanda, Auntie Claire. Dahil si Manang Aimee mukha ng Rangu, ikaw naman bata ka pa rin. Anong sikreto mo, Auntie Claire? Hinihilamos mo ba ang pulburon? Kaya mas bata kang tignan kay Aimee Marcos kahit na mas matanda ka dun. Hindi na, eto po mga kababayan, sobrang grabing pasabog ito. Na si Auntie Claire ay anak ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. Ayan po, kitang-kita niyo po na nasa likod siya. At diyan sa postura niyang yan, hanggang ngayon ganyan pa rin po itsura niya. Ngayon ko napagtanto na totoo talaga ang mga Dracula na hindi sila tumatanda. Biruin nyo, bata pa si Aimee Marcos dito tsaka si Bongbong Marcos, si Auntie Claire, ganun na siya. Grabe, no? Grabe. Grabe ka, Auntie Claire. Ngayon lang nalaman ng sambayan ng Pilipino na may isa pang anak, si Imelda Marcos at si Marcos Sr. na isang napakabobong attorney. Ay. Kaya pala, kasi nagtataka ho tayo, bakit ganyan na lang ipagtanggol ni Auntie Claire. Etong si Bongbong Marcos, yung pala, nakakabatang kapatid niya, akala nating kabit din siya.
Akala natin siya ang the second lady. Yun pala, siya pala ang pinakapanganay na anak ni Imelda Marcos at Marcos Sr. Grabe to. Grabe ka, Auntie Claire. Grabe, hindi ka namin na alala. hindi mo kami in-inform. Nakamag-anakan ka rin pala ng mga Marcos. Kaya pala alam na alam mo na hindi adik si Marcos, si Bongbong Marcos Jr. Kaya pala alam na alam niya. Kaya pala may mas alam ni Auntie Claire na adik si Bongbong kaysa kay Manang Aimee. Siya pala ang panganay. Tayo, sino nag-edit dito? Ha? Sino nag-edit itong video na to? Si Raul kayo, ha? Si Raul kayo, ha? Hinapin nyo naman si Auntie Claire, ha? Nagmumukhang tanga na nga yung tao kakatanggol kay Bongbong. Pinagmumukhang tanga nyo palalo. Grabe kayo. Pero in fairness, Auntie Claire, ha? Bagay ka sa pamilya nila, ha? Oo, mukha ka rin namang kawatan. Auntie Claire, bagay na bagay ka sa pamilya nila. Mukha ka din naman kawatan eh. Tingnan mo, yung mukha nyo ni Imelda, iisa, di ba? Parehas din kayo ng hugis ng mukha ni Marcos Sr. Pabilog din. Yung mga panahon na to, cute-cute pa ni Bongbong, hindi pa tabingi yung panga niya. Ngayon, lubog na eh. Ngayon, sa mga nagsasabi naman na ampon si Aimee Marcos, dito natin makikita yun. Kasi kung makikita nyo po, lakihan natin. Paano ba lakihan to? Lakihan natin yung picture. Kung makikita nyo po yung muka ni Aimee Marcos, yung kilay tsaka mata, kaparehas po kay First Lady Imelda Marcos. So halos tugma. Ngayon sa mukha naman ni Marcos Sr. Halos ka wangis din. May pagka matalim lang yun dito ni Marcos Sr. Pero yung hugis ng mukha at yung labi ni Imelda Marcos, ni Aimee Marcos at ni Marcos Sr. ay halos iisa din po. So talagang malabo din talaga na yung pinapalaganap ng mga tanso dyan na hindi anak si Aimee Marcos. No? Malabo din talaga. Kita naman eh. Kita naman na kamukhang-kamukha din naman ni Imelda Marcos, si Aimee Marcos. Just dito rin naman, syempre, iba ang mukha kasi ng babae sa lalaki. Dito, hawig din nung mga bata pa. Etong si Marcos Jr. at si Senator Aimee Marcos. Ang pinagkaiba lang, kaya medyo hindi na masyadong hawigin etong si Aimee Marcos ni Bongbong, bukod sa tabingi na yung panga ni Marcos. Puro na nga, sabi nga ni Lisa Araneta Marcos, puro retokada na daw etong si Aimee, si Senator Aimee. Kaya doon, medyo malayo na yung mukha nila ngayon. Pero, yun talaga, isa sa mga napansin ko, magkahawig talaga, talagang nakuha ni Auntie Claire lahat ng malakas ang nakuhang dugo ni Auntie Claire sa mag-asawang Marcos. Yan, kitang-kita naman, pati yung hugis ng muka ni Marcos Sr. kuwang-kuha ni Auntie Claire. Yung kilay, ilong, labi at hugis ng muka ni Imelda Marcos, hawig na Auntie Claire. Walang labis, puro kulang. Tangina kasi ito si Auntie Claire, kung umasta ka, alam mo, ikaw yung kapatid no? Yan tuloy, tingnan mo nagagawa sa'yo, kung saan ka na sumusulpot na picture. Buisit ka kasi Saan ka sumusulpot ng mga picture, tingnan mo. Ano nangyari sa'yo, Inday? Inday Claire. Ay, hindi siguro, baka nahagip lang siya. Baka kabit siya ni Marcos Sr.
Hindi kaya ganun, no? Baka siya talaga yung, baka, ay, alam ko na nga ni. Alam ko na. Auntie Claire, baka ikaw talaga ang tunay na nanay ni Marcos Jr. Baka yung hinala namin sa'yo na ikaw ang second lady, baka nung panahon pa ni Marcos Sr. Baka nga ikaw ang second lady ni Marcos Sr. Ah, ang galing. Uki. Uki ha? Oo, ayan ha. Ayan po yung mga ebidensya na kaya pala kung ipagtanggol at kaya pala alam ni Auntie Claire lahat ng pangyayari simula nung bata, si Marcos Jr. at si Amy Marcos, testigong buhay po at mas matanda po si Auntie Claire kay Amy Marcos. Kaya pala. Grabe. Sobra. Ngayon lang, grabe to. No? Mas matanda ka pa pala kay Enrile, Auntie Claire. Oy, rest in peace ha. Kay Manong Johnny. Pero may komento lang ako, ano? Eto yung... Ayoko na nga siya i-bash. Hindi, ano lang, parang hindi masyado siyang dama ng mga Pilipino yung pagkamatay niya. Oo, nakakalungkot po. Siyempre, sino ba naman matuwa mamatay? Si Auntie Claire lang siguro. Pero nakakalungkot. Siyempre, nawala na ho siya at isa sa pinaka-legendary yan eh. Oo. Pero yun nga lang, hindi siya masyadong matunog yung pagkamatay niya. Parang walang masyadong simpatya sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Baka may mga... Bala na. Grabe. So, yan po, no? Yan po ang tunay na picture. Kaya pala ngayon po maliwanag na ho sa akin ng lahat na panganay na kabilang pala talaga sa pamilyang Marcos etong si Auntie Claire. Okay. At eto na nga. Isa sa mga tuta ni Martin Romualdez at isa sa mga kamag-anak ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Ping Lacson. Di ko alam kung si Auntie Claire pwede nating masabing nanay ni Bongbong Marcos or juwa. Ano naman si Lacson? Siguro si Marcos Sr. at si Ping Lacson magkapatid sa ina. Namo, ay. Oo, baka magkapatid sila sa ina mo. Siguro ganun, no? Kaya alam din ni Lacson ang katotohanan mapatungkol sa kaya todo tanggi siya na hindi adik si Marcos Jr. Baka magkapatid sila, baka tsuhin ni Bongbong Marcos etong si Ping Lacson. Oo, dahil magkapatid po ang tatay ni ni Ping Lacson. Hindi pala, yung nanay. Hindi. Yung si Marcos Sr. at si Ping Lacson ay magkapatid sa ina. Kaya alam na alam din ang istorya ni Ping Lacson sa buhay ng mga Marcos. Kaya pala. Okay, ngayon maliwanag na rin sa amin. Sabi niya rito, hindi raw si Marcos Jr. ang tumanggap ng kickback ayon kay Senator Ping Lacson. Ha? Mas may alam ka pa kay Saldi ko. Tinanggap ka na nga namin tsuhin ka ni Marcos Jr. dahil mas alam mo pa. Mas may alam ka pa kay Amy Marcos. Tapos ngayon may mas alam ka pa kay Saldi ko. Ang galing mo. Iba ka, Ping Lacson. Grabe ka. Biruin mo yon, wala ka doon pero alam mo. O baka naman nakinabang ka sa mga pera na nasa maleta. Baka lang baka. Tayo ay nagtatanong lamang at magkape muna. Para kahit papaano kabahan naman ako. Grabe no? Ang lupit nito.
Parang may mga sarili na silang kapangyarihan. Parang bumalik sila dun sa nakaraan. Biruin mo, mas may alam ka pa sa kapatid. Tapos may mas alam ka pa kaysa dito sa ipinroklamang chairman ng appropriation na naglalagda ng mga budget. Ang galing. Ang galing. Wait lang. Kailan ka lang naging senador ha? ...2025 ka na ulit naging senador. So, ibig sabihin, kaya ka tumakbo bilang senador, hindi kayo magkakasama din kayo ni Marcos Jr. sa session? Ay, session ng session ng meeting. Mapatungkol dun sa bigayan ng pera. Kasi sabi niya, di ba, sabi ni Lacson, hindi raw si Marcos Jr. ang tumatanggap ng pera. So, ibig sabihin, nandun siya. Nandun siya, nakita niya ng dalawang mata niya, no? Ni Senator Ping Lacson. Alam niya eh. Eh po tayo na, magsasalita ka ba kung wala kang alam? Kung wala ka dun sa mismong pangyayari. Eh yung pagiging addict niya ni Marcos Jr., alam ni Ping Lacson. Eto pa kaya? Diba? Ganyang kalakas si Senator Ping Lacson. Ganyan kalupit yan. Ganyang kalupit yung mga yan. Ping Lacson, Tito Soto, Attorney Claire Castro, ang lulupit niyan. Lahat yang kamag-anakan ng mga Marcos. Basahin natin ha. Sabi dito, pinangalanan niya sina presidential liaison of office Yusek Adrian Carlos Bersamin at Education under Secretary Tege. Anong tamang basa dito? Olivar. Anong tamang basa di? Putang ina nyo, wag nga kayo dito sa Pilipinas. Hindi ko ano yung mga pangalan nyo. Sa kanilang pwesto. Oo, so, pinangalanan niya sina President. So eto daw yung mga tumanggap ng pera. So, nung panahon pala na nagkakabigayan ng pera sa budget, andun pala si Ping Lacson. Kaya pala kahit alam na naming mga Pilipino na hindi ka naman mananalo, nanalo ka. Andun ka pala. So, ibig sabihin, inamin mo na isa kang sa gagamiting material ni Marcos Jr. para pag lumabas tong issue na to, didepensahan mo siya. Kaya pala. Galing, ngayon ko napagtanto yun ah. At ito pa pinakamalupit. Andun ka na pala, bakit ngayon mo lang sinasabi? Ano to? Ano ka, Aldab? Sa tamang panahon? Ganun ba, Senator Ping Lacson? Parang nakakabobo naman ata yun. Grabe, no? So, ibig sabihin, dapat pala, ikaw na lang yung ginawa ni Marcos Jr. sa posisyon, dapat ikaw na lang yung inilagay ni Marcos Jr. sa posisyon ni Saldico. Si Saldico, pinagmumukha mong walang alam. Tapos ikaw may alam. Nasamantalang yung posisyon ni Saldico, si Marcos Jr. ang naglagay sa kanya doon. Si Speaker Martin Romualdez. So ikaw pala talaga ang tunay na chairman ng appropriation. Bubulol ako doon, hindi ko kayang straightin ng salita yun. Comment nyo na lang sa baba ha. Okay. Grabe, hindi ka lang kamag-anak, kismoso ka pa. Kismosa pala. Ikaw, Pinky, ha? Nako-confirm na kita, ha? Kapag ikaw nahindot ka, ay kamag-anakan ka ni Paula Ortega, na isa ka sa mga bandila namin, tumbong ka sa akin. Walang yak, ha?
Ano to? Senator slash chismosa? Utang na lahat, alam mo ah. Alam mong hindi nagdodroga si Marcos Jr. 'Di ba? Alam mo na hindi nagsasabi ng katotohanan si Saldico. Kung gano'n naman pala, na alam mo naman pala, ibig sabihin alam mo at kilala mo kung sino ang mastermind. Alam mo lahat eh. 'Di ba? Lahat na lang alam mo eh. Pero eto, puwera biro, isa lang masasabi ko dito kay Senator Ping Lacson, sinungaling ka. Oo, Senator Ping Lacson, Senator Pampilo Lacson, aka Pinky. Sinungaling ka. Alam, bakit? Bakit namin nasabi? Una-una, paano ka makakapagbigay ng ebidensya na hindi nagdadrag si Marcos Jr.? Paano mo nalaman yun? At paano mo mapapatunayan sa amin na mas karapat dapat ka naming paniwalaan kaysa dun sa kapatid? Pangalawa, paano mo nalaman na itong bigayan ng pera na to? Wala ka naman dun. Ano, may nagsabi sa'yo? Ano, naniniwala ka sa chismis? Halimbawa, sabihan din kita. Sabihan kita. Halimbawa, o kaya hindi kita sabihan, halimbawa maniwala rin ako sa chismis. Na ano, nabayot ka. Halimbawa lamang yun, Senator Ping Lacson. Halimbawa lamang po yun ha. Huwag ka pong magagalit sa akin. Kasi, kung maipapakita mo na ikaw yung nandoon mismo, na kaharap ka nung tinanggap yung perang yun, aba, Senator Ping Lacson, maniniwala ako sa'yo. Pero kung naniwala ka lang sa sinabi ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez at sino pang Poncio Pilato na nagsabi sa inyan, putang ina, chismosa ka. Hindi yan gawain ng tunay na lalaki, tandaan mo yan. Nakalimutan ko na sasabihin ko noong una. Pangalawa ulit. At eto pa, Senator Ping Lacson. Dapat wala nang mangyaring blue ribbon hearing. Alam mo kung bakit? Alam mo na lahat eh. Bakit ayaw mo pang aminin ngayon kung sino ang mastermind? Ang masama nito, mapunta na naman to sa mga Duterte. 'Di ba? Tangina, may alam ka pa kaysa kay kay Saldico. Ang galing mo. Di sana hindi na namin inantay si Saldico na lumabas. Di sana na lang, ikaw na lang ang hinantay namin magsalita. Alam mo naman pala lahat eh. Tanginang yan. Kagaguhan eh, no? Hindi, sa totoo sin pinagloloko tayo nito ni Senator Ping Lacson. May paalis-alis ka pa ng Blue Ribbon Committee. Putangin na, nagpadagdag ka lang siguro dun, no? Hoy, dagdagan niya ako. Laki ng pera na nakuha niya eh. Malay-maleta yan, kahit isa lang sa akin. Ha? Hindi pa pwedeng ganyan. Putangin nang yan. 48 million ang isang laman ng maleta. Kahit man lang 3 ibigay niyo sa akin yan. Pag hindi ko yan, hindi ko kayo pagtatanggol, ano? Nabigyan. Putangin na, lahat alam na. Ayan na. Tangin ng mga senador ngayon, tangin ng mga kapanalig ni Marcos Jr. Lahat may saltik. May mga superpowers. Parang para sila sino ba yung sa movie ng The Time Traveler? Puta na, may biruin mo si Yuse Castro nag-time travel sa panahon ng bata pa lang si Marcos Jr. Kaya alam niyang hindi nagdodroga si BBM. Si Ping Lacson, puta na, nag-time traveler din. Andun daw siya. Alam niya daw na hindi daw si Marcos Jr. ang tumanggap ng pera. Ang galing nyo. Isalin nyo to sa Avengers. At syempre, ito naman. Saldico, formal ng kinasuhan ng ombudsman. Ang galing! Ang galing naman nun. Ang galing naman. Dang inang yan. Ang bilis kasuhan ah.
Eh kung halimbawang hindi binaliktad, hindi kumanta si Saldico, hanggang ngayon wala pa rin siyang kaso. Ang galing! Upal! Eh, huwag na natin masyadong pag-aksaya ng panahon yan kasi alam naman na natin. O, eto na po yung sagot ni Marcos Jr. sa paratang ng kanyang kapatid. Oy, may papakita ko sa inyong video. Wait lang ha, may papakita ko sa inyong video. Unahin na natin to mga post na to. Masaya to eh. Kahit kailan, hindi tayo gumamit ng droga. Hindi tayo adik. Mukha ba akong adik? Wait lang. Ano natin, tatansyahin natin. Ayon sa sarili kong pananaw, kasi sabi niya, mukha ba akong adik? Una-una, yung tigas ng panga, confirm. Yung mugto ng mata, confirm. Kaya pala nagtataka ako na kahit tag-ulan, naka-shades ka. Eh, nung mga panahon na yun na nagtataka ako na naka-shades ka kahit tag-ulan, iniisip ko, baka idol mo lang si Ben Tulfo. Diba? At ayon naman sa mukha, kasi sabi niya rito, mukha. Ano ba yan, Marcos Jr.? Kulang-kulang yung tanong mo. Dapat ang tanong mo, mukha ba akong adik? Ugali ba akong adik? Dapat ganun. Kasi kung ugaling adik ka, confirm. Kasi kung nasa katinuan ka, bakit mo pa ipapaipon yung bakit mo ipapaipon yung baha at gagamitin sa tagulan? Ito pa malupit. Nung ninahanap na ang flood control, mga project ng flood control, sabi mo nabangga ng barko. Tapos pangalawa, na-overwhelm lang. Tangina, tapos pangatlo, pumang-apat ka pa. Tapos yung pang-apat na dahilan mo, etong bagyo, walang schedule. Hindi man lang nagpapaalam sa'yo pag dumarating sa Pilipinas. Hindi magawa. Alam mo, yung mga ganong kaisipan, hindi yun pangadik. Ano po talaga yun? Sadyang malikot lamang ang utak ng ating presidente. Malikot lang po ang utak ng ating presidente. Sadyang sa sobrang katalinuhan niya, naging tanga na siya. Sorry po ha. Mukhang adik, hindi ka mukhang adik, Pangulo, hindi. Yung ganun yung nguya-nguya ng panga mo, nakabubble ka lang nun. Hindi, wala. Wala ka dun kay Amy. Hindi, totoo yun. Mukhang adik, wala. Wala, hindi ka mukhang adik. Ano to? Eto ibabalik ang 107 billion pondo ng PDIC. Putang ina, sa PhilHealth yan, hindi nyo pa rin binabalik eh. Tapos may nalalaman ka na naman pagbalik. Kilala mo ba ang kumanta ng kilala mo ba ang kumanta ng nagbalik? Or magbalik? Ha? Hindi si Ping Lacson. Kalya Lili yun. Kilala mo si Lili? Yung tiga-Amerika. Oo. Yung tropa nung kabit ni Tito Soto. Butangin na kasi parang gusto. Hindi, sa totoo lang, masensya na ako. Bakit ako nagaganito? Bakit ganito yung parang reaction ko sa mga sinasabi nila? Putangin na kasi pag kinausap mo ng matinuto, ka-abnormalan yung ibabalik sa'yo. Sorry sa words na ka-abnormalan. Kabaliwan ang ibabalik sa'yo. Wala na, may mga sapak na to sa utak eh. Binalik, tingnan mo tinanggalan nila ng, kung hindi ako nagkakamali, 90 or 85 billion ang pondo ng PhilHealth. Binalik 60. Hanggang ngayon, hindi pa nababalik pala. Tapos ngayon, ito na naman, may ibabalik ka na naman. Sinabi mo lang na ibabalik, pero hindi mo naman ginawa. At ang pinakamasaklap pa rito, hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Ay lako, Marcos Sr. Marcos Sr., ako po yung nananawagan sa inyo. Umaari lang po Marcos Sr. Kung kaya nyo pa pong bumangon sa himlayan nyo, pakibatukan yung anak nyo.
Wala na ho siya sa katinuan. Alam po namin, Marcos Sr. na sa inyo lang po siya makikinig. Wala ho siyang pakialam sa amin. Parang awa nyo na. Parang lang malinis yung pangalan nyo. Magpalit na lang kayo. Si Marcos Jr. ang ilibing nyo. Kayo na lang maging presidente. Mukhang mas mapapakinabangan ka namin kahit papano. Kaso agnas na yun no? No? Wala na yun no? Hinain na ng mga impacto yun Ewan ko lang pero parang hindi ata tinanggal ba sa salamin yun? Hindi kasi ako nag-update doon. Alam ko na si Pangulong Duterte nagpalibing doon. At deserve naman din talaga. Yun naman, kahit ito kahit ako ay nagagalit sa ginagawa ng anak niyang kupal. Itong kupal na to. Yung desisyon ni Pangulong Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr., niya po, wala pong problema doon. Hanggang ngayon, kapag tinanong ako, karapat dapat bang mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Talagang ako, kahit papano goods ako doon. Wala akong hate doon, wala akong problema doon. Problema ko tong kupal na to. Inuuto mo na naman kami Tigilan mo kami sa ganyan mo. Ibabalik mo. Tapos hanggang ngayon, sa PhilHealth ka, hanggang ngayon wala pa Sinabi nyo lang na ibabalik, hanggang ngayon nga pa rin. Tigilan nyo kami. At eto na nga. Dito nyo po masasaksihan at makikita kung ano talaga ang muka ng kabit ni Tito Soto. Bago po yan, dito muna po tayo sa baba. Yan. Kung makikita nyo ho dyan, andyan po ang mga kabataan at ang piloto ng eroplano. Ng helicopter pala, sorry. At makikita nyo rin po dyan na nandyan po si Saldico. Yang helicopter na yan ay pagmamayari. Isa sa mga pagmamayari ni Saldico. Excuse me. At dito sa susunod na ipapakita ko, makikita nyo na po ang muka or eto na yung revelasyon sa muka ng kabit ni Tito Soto dahil ginamit po nila itong helicopter ni Saldico. Hindi ko lang po alam kung saan sila nagpunta. Hindi ko po alam kung saan sila nagpunta pero gamit po nila to. Gamit ni Tito Soto at ng iba pa kasama yung kabit niya. Mamaya natin i-reveal yan. May papanoorin po muna tayo mapatungkol dito kay Saldico. Masasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico? Yung sinabi ni Saldico niya, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagpapantay. Nandiyan pa naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Isa nga yung witness At saka sa lahat ng witness, and madalas to sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera, hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interes, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So ano? So nung nagsabi si Saldico na presidente na involved, doon na ako nagulat. And ako, maniniwala, well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero itong mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigahan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na kontraktor, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga kontraktor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento.
So ano kong Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa'yo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang. Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. In fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even Okay. security? Not even security. Oh. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, hawak nila si Gutesa. So, ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga Marines. kamista, Oo. yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay sa pamilya ni Gutesa. Oh. Ngayon, nung nagsalita na si Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa, eh then una pala yung recantation, yun na nag-worry na ako. Sabi ko sa pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. Oh. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi takot din siya may mangyari sa pamilya niya. Pero lumabas si Saldico, sabi ko, pakisabi, wag na. Magtago na sila, parating na lang kay Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon eh. Sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. And the family doesn't even want to talk, di ba? Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang may gawin to jeopardize his safety, to jeopardize his life. Pero dapat din talaga magingat ng doble si Gutesa kasi anytime talagang pwedeng mapahamak yung sarili niya at ng pamilya niya. So talagang isama din natin sa dasal natin niyang pamilya ni Gutesa. Ang masama dito nga, yung mga dapat na maging witness, sila pa yung nadedelikado, pwedeng kasuhan, at pwedeng sila yung pinapalabas sa sinungaling. Pero yung itinuturong mastermind, sila pa yung magiging tunay na witness. Diba? Ang lala, no? Meron pang ang isa yan eh. Ito. Panoorin natin to. Gutesa! Marami pang nalalaman, paktay na. Oy, mag-play ka. So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. Yeah, 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari dyan po sa Valle Verde. Diyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos ko nagdi-deliver po kami. So ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko pinresent, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Binaha po yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out, sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta... Sa madaling salita, parang
na ano, na touch or na hindi masasabing na konsensya eh. So parang naglakas ng loob lalo si Gutesa na ilabas yung mga nalalaman niya ayon doon sa mga nakita niyang paghihirap ng kapwa niya Pilipino na yun naman talaga ang dapat din. Was still the chairman Tama yun. of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi Yes. the next day na yun, nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na. Tapos, next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH, may binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na, ilan yun? 45 na 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan na pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nitong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, no, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, no? notarized. So ikaw, ano yung naging basa? What led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na yung delivery ng pera. Grabe, ang daming pera, And then no? sinabi niya si Paul Estrada and si Mark Teksay. Alam kong totoo na yon. Yan, yung dalawang yan, hindi rin pinapatawag sa Senado yan. Kasi itong dalawang taong to, ang nagre-receive ng pera at nagdi-deliver ng pera for Saldico. Tapos sinabi niya sa akin, may 9 Akala ko kay Ping Lacson kasi alam ni Ping Lacson kung sino yung tumanggap ng pera eh. Okay, si Saldico pala. sila nakasamahan na kasabwat dito sa mga hindi makasabwat Pagdi-deliver, kasama niya. pagdi-deliver kasama sa pagdi-deliver. Yung pagnotaryo was part of that. Alam mo nung nagsalita siya, sinabi ni Senator Marcoleta, ipanotaryo mo yan. Ang sabi ko, and I argued against it sabi ko kay Senator Marcoleta, hindi na kailangan ng notaryo niyan kasi mag-under oath yan sa Senado. Anong ginawa nila? We were not with Sergeant Gutesa, nagpanotaryo siya. Nagpunta siya, nagpanotaryo siya. Walang ibig sabihin yung notaryo na yun because he was to be under oath the next day. Correct. Pero nung ginawa ng kabila, pinressure yung notary public. Di ba? Pinressure yung korte na sinasabi, peke. Pinressure yan kasi si Attorney Macalintal mismo may petition sa Supreme Court, the same notary, the same signature. Tapos yung judge sinabi, i-convict mo yan si ano. So, ibig sabihin, wala talagang problema Pero dun. sabi ko noon kay Senator Marcoleta, huwag mong isipin yan. Pinapalaki nila yung issue, pinapakalat nilang peke Tama. yung statement ni Gutesa by virtue of the notary. Tama. Lalo silang mapapasama dyan. Which happened. Kasi yung mga taong bayan na mismo sumagot, yung mga lawyers na mismo sumagot, na hindi totoo yan. Yung ginawa niyang Kita mo? statement will stand in court because it was, again, stated in the Senate, sinabi niya ulit sa Senado under oath. So sabi ko, lahat ng to kami na ng Diyos. Lahat ng to nangyayari na wala na tayong control. And then afterwards, lumabas na si Saldico, confirming what Gutesa stated in his Senate committee testimony. O yan liwa-liwanag niya, no? So talaga, totoo yung sinasabi ako, naniniwala ako doon na talagang yung itaas na. Si Ama na ho talaga ang nag-push, ang gumawa ng paraan para malaman ng sambayan ng Pilipino ito. Tsaka ang masakit pa dito, mas may halaga ang notaryo kesa sa oath sa Senado. Ngayon ko lang nalaman yun. Akala ko napaka-bisa nung oath sa Senado. No, yung panunumpa sa Senado, akala ko napaka-importante nun, yung pala mas importante yung yung notaryo.
Hindi ko alam na ganun pala. So guys, gusto niyo na ba makita ang kabit ni Tito Soto? Kagaya ng sinabi ko, katulad lang ho nito. Ito po, ulitin ko ha. Etong helicopter na to ay pagmamayari ni Saldico. At ginamit yan ni Tito Soto kasama ang kanyang kabit. Ito po ang kabit ni Tito Soto. Magugulat kayo dito guys. Sobrang magugulat kayo. Na sa dinami-daming pangyayari, siya lang pala ang tinutukoy ni Anjo Iliana na kabit ni Tito Soto. Eto na po. Please do welcome the one and only Senator. Uy, Senator! Patay! Isa sa mga senador ang kabit ni Tito Soto. Sino to? Risa Anlivirus? Sino to? Loren Legarda? Sino to? Laila de Lima? Grabe ka naman, Tito Soto. Wag naman si Laila. Intindi mo naman. Ang ganda-ganda ni Ma'am... Anong pangalan ng asawa ni Tito Soto? Ni Ma'am Helen Gamboa. Talampakan. Tai lang ni Ma'am Helen Gamboa mukha ni de Lima. Wag naman si de Lima. Grabe ka naman. Kulang wala na ba? Dami-dami mong pera eh. Daming magaganda dyan. Wag naman si de Lima. Kasuka ka naman. Wag ganon, wag ganon. Eto na po. The Senator. Eto na ang revelasyon. Ang kabit ni Tito Soto. Walang iba kundi si Pinky Web. Si Pinky. Pinky Lacson. Okay daw, okay. Okay, siya pala yung kabit ni Tito Soto. Si Ping Lacson. Confirm ka, Day, ha? In fairness, Day, mahilig ka sa, sa mga Soto, ha? Sabagay, mga guwapings naman ng mga Soto, pero ikaw, ha, Pinky, ha? Ha, iba yung mo, ha? Karakas mo, ha? Baka sunod dyan si Tito Soto na yan. Biko pala. Baka sunod dyan si Mayor Biko Soto, dalihin mo si sister. Bad yun, ha? Ikaw, ha? Akala ko si Paula Ortega lang ang sister ko dito. Pati din pala ikaw. So dito nga kitang-kita niyo po na eto yung mga ebidensya na sa pagiging attack dog or tuta ni Martin Romualdez at kasabwat etong silping Lacson na Tito Soto nila Saldico at Romualdez. Ayun, ginamit nila ang parehas na helicopter na gamit ni Saldico. At eto yun. Yan. So dito rin nalaman din natin na kung sino ang kabit ni Tito Soto. Ang dami namin pinaghinalaan, Pinky. Ikaw lang pala. Ang dami namin pinaghinalaan na kabit, ikaw lang pala ka. Grabe ka. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura.
naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.